Alright mga kapatid, welcome back po sa Coach Haji Vlog. Thank you sa mga nag-views, thank you sa mga nag-like at saka nag-subscribe. Thank you po. Na-appreciate ko po lahat yon. Salamat po at nawa, biyayain pa po kayo at makatanggap pa po kayo ng mga biyaya nagmumula sa taas. Salamat po at nawa, mag-ingat tayong lahat. Short video lang po tayo mga kapatid. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, subscribe na po kayo. Kung mabigat naman po, kahit yung like na lang po, okay na po sa akin yun. Thank you na po ako doon. Salamat at God bless po sa lahat. Thank you. Ang ating bibigyan lang po natin ng reaction yung nagtitrending ngayon breaking news talaga ito eh. Bigyan natin ng kaunting reaction kasi hindi naman po tayo totally abogado. Tayo ay nakita lang natin at napanood yung mga paliwanag ng bawat side, di ba? Napanood na po ito kaya hindi tayo mapagsasabihan na gumagawa ng kwento ano pa man. Nailatag na to sa mga social media, lahat na napakinggan nyo na po, napanood nyo na to. Tayo, magbibigay lang tayo ng reaction at opinion regarding doon na kaunting kalinawan. Dahil doon sa mga napanood natin, bigyan din natin ng kaunting opinion lang. Makiki-opinion lang tayo. Okay, yung sa sa bicameral conference report at saka doon sa GAA na nangyari na bali release out ito nila Congressman Ungab at saka nila Attorney Vic Rodriguez at saka ni PRRD last night, di ba? Nagkaroon ng kanyan. Pero hindi kagad tayo nagkaroon ng tinatawag na reaction o opinion regarding doon kasi nga hinihintay pa natin, pinanunod muna natin yung mga kaganapan kung anong talaga mas malinaw. Napanood natin yung both side, yung kala PRRD at saka kay Vic Rodriguez itong last na kuan, nung magkakasama naman sila, tsaka si Attorney Degra, di ba? Doon sa party na yon. Pero itong late na na-interview si Attorney Vic, masyadong malinaw. Malinaw yon. Tapos, bukod doon, kaya tayo nakapag-reaction na ngayon dahil na-ambush interview si BBM regarding doon sa mga inilabas na Vic Rodriguez, Attorney Vic Rodriguez, at saka nala PRRD at saka nala Ungab, di ba? Nag-reaction siya. Ito, bigyan natin ng opinion. Okay, mga kapatid. Malinaw naman po doon sa inilabas ng kuan. Bagamat, di ba, kasi nga po, ang tinutumbok nila, mga kapatid, yung sa BICAM. Doon sila nagtatanong. Doon yung tinutumbok nila. Maliwanag naman yung kanilang tanong. Doon sa kala PRRD, dating Pangulong Rodrigo Duterte at kasama sa Vic Rodriguez, sa Congressman Ungab, di ba? Ang tinutumbok nila doon mga kapatid, yung sa bicameral conference report. Malinaw po yun. Yun ang tinutumbok nila kung bakit may perma ng mga senador at mga congressman yung report na yon na may blanco. Yun. Permado pero may blanco. Sabi nga, di ba, paano mangyayari yun, di ba? Ang tanong doon nila, sino ang nagpuno doon? Sino ang naglagay ng mga amount doon, certain amount, regarding sa mga item? Yun ang tinutumbok nila na bakit ganun ang nangyari, na dapat labag sa batas, di ba? Sabi nila, bagay, abogado yan si Attorney Vic Rodriguez, si Degra, di ba? Abogado yan. Hindi ko lang alam si Ungab, alam ko si PE yan eh, si Ungab, Congressman Ungab. Labag sa batas talaga yun. Bakit? May perma yung BICAM pero may mga blanco. Ipinakita ni Attorney Vic Rodriguez yung kalinawan doon sa kanyang interview, doon sa kanyang, ewan ko sa napanood natin sa YouTube din, na lahat talaga may perma at nandun blanco po talaga. Pero itong matindi mga kapatid, inilalabas nila ES, di ba? Executive Secretary, di ba? Bersamin, di ba? Na fake news daw ito sa dating Pangulo, sa Vic Rodriguez at ganun din kay BBM, sinungaling daw, di ba? Ito si dating Pangulo. Doon sa inilabas ng mga aligasyon yun. Dahil unang-una, hindi pa raw talaga mangyayari yun sa kasaysayan na pipirmahan niya o ano pa man na blanco, di ba? Yun ang sinasabi niya. Pero mga kapatid, ang ipinupunto ng BBM at na Bersamin ay yung sa GAA. Di ba? GAA po yun. Taliwas doon, parang inililis nila. Sabi nga ni Attorney Vic Rodriguez, ayaw nila ng fake news.
Dahil fake news daw. Pero, saan kayo maniniwala mga kapatid? Doon sa sinasabi nila BBM at saka ni Bersamin na walang dokumento na maipapakita. Samantalang ki Attorney Vic Rodriguez at saka PRRD, dokumentado na talagang permado na ng mga both side ng BICAM na membro doon. Mula sa Senado at saka sa Congress, permado lahat. Bagamat permado siya, pero may mga blanco yung item na alam niyo mga kapatid, zero lang ang pag madagdag doon, ibang kuha na yan, di ba? Pero lumalabas mga kapatid, di ba? Kasi ang punto dito, hindi naman si BBM ang kuha dito eh. Yung target dito, ang totoo, hindi siya ang pinupuntahan din ng tanong nala dating Pangulong Rodrigo Duterte at saka Vic Rodriguez at saka nala Attorney Digra, di ba? Hindi siya ang Pangulo. Pero bakit sumagot? Di ba? Defensive siya eh, di ba? Bakit sumagot? Samantalang ang dapat sasagot dito mga kapatid, yung dalawang committee ng BICAM sa Senate at saka ng Congress. Yun dapat ang magpapaliwanag. Bakit siya ang nagpaliwanag? Bakit nasabi niya na nagsisinungaling ang dating Pangulo na hindi mangyayari sa kasaysayan na pipirmahan ng may mga blanco? Kahit tingnan mo sa website ng sa finance o sa kasi nailabas sa kanyan sa website na talagang kumpleto na hindi talaga walang blanco. Ang tinutukoy niya po kasi yung GAA. Totoo naman talagang wala na. Talagang kumpleto na yung may mga certain amount na po doon sa GAA yan. Kasi pirmado niya na yan. Pero ang tinutukoy nung sa other side, na Attorney Vic Rodriguez at saka na dating Pangulo, yung sa Bicameral Conference Committee Report. Yun ang tinatanong nila, hindi po yung GAA. Nakita nyo kung paano nila ilihis ng administrasyon na to. Paano nila ilihis na sasabihin fake news yung kabila. Paano naging fake news yung dokumentado, may perma? Ang tinutukoy nila doon mga kapatid ay yung sa BICAM. Insertion. Siningit na siningit. Ang matindi, ang malaking tanong dito mga kapatid, sino ang nag-fill up doon sa mga blanco bago makarating sa Pangulo? Iyon ang dapat sinasagot ni BBM. At hindi lang yun mga kapatid, dapat hindi siya ang sumasagot pala doon. Ang sasagot doon, yung Congress at ng Senado. Yung committee ay BICAM na binuo sa dalawang committee na joint. Dapat yun ang sasagot. Bakit siya sumagot? Nung ma-ambush siya, dapat ganito ang sagot niya doon mga kapatid. Simple lang. Dapat ang sagot ni BBM doon, sige, tingnan natin, i-check natin yan. Kung totoo ba yan, yung report na yan, na may perma pero may mga blanco. Kasi hindi naman totally niya nakita yan ni BBM eh. Yung BICAM pa na yan, yung BICAM na pinirmahan nila, nakarating sa kanya, kumpleto na eh. Diba? Na kumpleto na yan. Kumpleto na ng mga amount yan. Bago ikaw naman, diba? Kahit naman sino naman eh, bubusisiin mo talaga yan. Pipirma ka ba ng may blanco? Hindi talaga. Bakit? GAA yung sinasabi mo. BBM, GAA po yan. Hindi po yan yung BICAM na pagkasunduan doon sa level ng sa Congress at saka ng Senado. Hindi po yan. GAA na po yan. Kompleto na po yan. Yan ang ibig sabihin na Vic Rodriguez. Hindi po kayo dapat ang dumedepensa dyan. Ang sasagot talaga dyan, yung Congress, yung membro ng Bicameral Conference Committee. Sino-sino mga pumirma dyan. Diba? Balita natin, diba? Yung naglilinis-linisan, di ba? Si Ontiveros, bahagi pala ng kanyan. Di ba? Sa pagbusisi ng budget, di ba? Sa Lagres po, yung dalawang magkapatid, di ba? Na Estrada at saka Hercito, JB at saka si Jinggoy, di ba? Si Senate President Escudero, di ba? Sila yung mga kanyan, di ba? Si Tol, kung di ako nagkakamali, sorry po Tolentino, di ba? Kung di po ako nagkakamali, sorry. Kung mali po ako, pasensya na po. Pero yun ang nakita ko doon, di ba? Iyon po ang tinatanong nila, yung Bicameral Conference Committee Report. Hindi po yung GAA. Yung sinasagat mo, BBM, GAA na po yan. Talagang alangan naman.
Pipirma ka? May mga blanco? Hindi yun. Nangyari po sa BICAM na may mga perma na si kompleto. Pinakita ni Atty. Vic Rodriguez kompleto. Sino ang fake news? Nilalaban. Kaya nagkaroon tayo ng reaction at opinion regarding doon para labanan natin yung fake news na to. Bakit? Inililihis ni BBM at saka ni Bersamin na fake news daw yung kabila. Ay dokumentado, kitang-kita. Ikaw na po yan. Dahil pag yan, falsification of public document na po yan. Diba? Alam naman ng mga abogado yan. Alam naman yung mga nag-aral ng abogado dyan. Diba? O, ang tanong ito, sino ang nag-fill up dun? Doon sa mga blanco na yun, bago nakarating sa Pangulo para permahan yung batas na yan, 2025 budget. Diba? Batas na po yan. Permado na po ng Pangulo yan. O diba? Kaso nga ito, nililihis ng BBM at saka ni Executive Secretary Bersamin tungkol doon sa fake news nga daw yung kabila. Eh, ang sagot naman nila, sagaa. Eh, yung tinatanong nila, Bicameral Conference Committee, yung po tinatanong nila, yes, Bersamin, hindi po sagaa. BBM, hindi po sagaa. Yung sa Bicameral Conference, bakit na permahan na ng mga senador, pero may mga blanco? Ang tanong, sino ang nag-fill up doon? Doon sa mga blanco na yun, bago nakarating kay BBM. Diba? Para permahan yung batas na yan. Pero bati sa sinabi ni Attorney Vic Rodriguez, once na napermahan ng joint committee ng dalawang kapulungan, Congress at saka Senado, ng mga senador, yung kanilang sa BICAM report na yan, batas na rin yan. Batas na rin po yan. Pinagtitibay lang ng Pangulo ang batas na yan. O, ang tanong ito, sino ang nag-fill up doon sa mga blanco na yun? Iyon ang nililinaw nila po. Iyon po ang nililinaw nila. Hindi po yung sagaa. Dahil kahit tingnan mo naman po talaga sa website, tiningnan mo, kompleto na po talaga doon. Walang blanco doon. Wala na talagang blanco. Dahil kwa na po yun nasagaan na po yun. Sa BICAM, yung mga inilusot nila doon. Yung mga in-insert nila doon. Tapos ang matindi nga, yung mga blanco na yun, sino ang nag-fill up ng mga blanco na yun? Alam niyo naman po mga kapatid, zero, may pag madagdagan mo lang ibang amount na yun. Yung dulo ng uno, nadagdagan mo ng isang uno, ibang amount na po yun. Kaya sabi ni Atty. Vic Rodriguez, yung 1 plus 1 equals 2, hindi na mababago po yun. Yung 2 plus 2 equals 4, hindi na po, yun po yung tama po. Pero yung 3 plus blank, walang mali yun. Diba? Mali talaga yung ganun. Wala talaga, hindi talagang invalid po yan. Kung titingnan sa mga abogado magagaling, invalid yung batas. Diba? Bakit? Pinirmahan ng Joint Committee ng Bicameral Conference, kompleto, pero may mga blanco. O diba? Illegal po yun. Hindi po tayo abogado, pero yung mga ganong sistema, at nakita naman natin, napanood naman natin sa mga totoong abogado at magagaling na abogado regarding doon sa pinag-uusapan, illegal. Illegal. Ito ba? Kasi sabi nila, fake news nga daw yung kabila. Saan kayo maniniwala doon sa sinasabing sinungaling yung kabila na nagpipake news? May inilalabas ng mga dokumentong permado? O doon sa naglalabas ng dokumento na sakto, sino ang fake news? Di ba lumilitaw silang fake news? Bakit? Pinasusubalian nila yun. Dokumentado yun. Iyon ang malinaw doon. Pero may challenge po, di ba? May challenge po si Juan, di ba? Si Shelo Magno, di ba? May challenge siya. Talagang, base doon sa panood natin kay Ma'am Shelo Magno, sumasang-ayon siya doon sa sinasabi ng dating Pangulo. Sumasang-ayon siya doon. Kaya ang challenge niya dito kay Congressman Ungab, mag-file na sa Supreme Court para masagot yung mga bagay na ito, masagot yung mga bagay na dapat tinatanong doon. Mag-file na sila ng case sa Supreme Court regarding doon dyan sa 2025 budget na inapprove ng Pangulo o ng Bicameral Conference at pinirmahan ng Pangulo. Mag-file na sila ng kaso para makita na
Pero yung sinasabi ng palasyo na fake news, paano mo masabing fake news po? Dokumentado, permado, pinakikita lahat, page by page. May mga perma na senador at saka congressman. Paano mo po masasabing fake news po yun? Totoong blanco po, may perma po sila. At naglabas po nung di ba? May inilabas na post si Senator Amy Marcos. Nabasa ko doon December 16, di ba? Hindi daw siya pumirma do sa sa BICAM report yung na yan, yung pinag-usapan sa BICAM, lalo sa AKAP. Kasi sabi niya, paano ako pipirma sa mga dokumento na kulang-kulang? Sino nagsisinungaling? Kulang-kulang yung mga datos o mga nakalagay doon. Paano ako pipirma? Ayan, bisitahin niyo po yung post ni Senator Amy Marcos. December 16 po yan. Sino nagsasabi ng sinungaling? Di ba? Sinabi niya na yan. Membro ng BICAM. Di ba? Si Amy Marcos. Di ba? Sino nagsasabi ng totoo? At sino nagsisinungaling? Doon nyo dapat nakikita. Yung may nilalabas na dokumento na talagang dokumentado, sakto, public document na, hindi mo pwedeng masabihan ng fake news. Kung kayo, BBM, Bersamin, wala naman kayo nilalabas regarding doon sa mga bicameral conference tungkol doon, ibig sabihin kayo ang fake news. Diba? Maliwanag po yan. Huwag nyo pong kuhanin. Huwag nyo pong ilis yung usapin. Kasi ang isinasagot nyo, gaa. Ang itinatanong nila, bicameral conference report. Magkaiba po yan, sabi ni Atty. Vic Rodriguez. Magkaiba po yan. Di ba? Ang tanong nila, sino ang nag-fill up doon sa mga blanco? Bago nakarating, di ba? Bago permahan ng Pangulo yan. Yun lang mga kapatid. Binigyan lang natin ng kwento. Kasi unang-una, talagang matinding kwento. Matinding singitan to. Matinding, ang lupit talaga mga kapatid. Sana makita nyo na talaga yung tamang mali na ginagawa. Ito, lantaran na po ito mga kapatid. Lantaran to pang mga panluloko. Panluloko talaga sa sambayan ng Pilipino. Iniikot lang tayo ng iniikot ng mga to di ba? Lalong higit dyan sa gumawa ng batas na yan. Iniikot tayo, parang pinaglalaroan lang tayo mga kapatid. Sana makita nyo, kitang-kita naman kung alin ang tama at mali Kitang-kita. Dokumentado ang nilabas nila, lalong pinaliwanag ni Atty. Vic Rodriguez nung interview siya. Hinimay niya, inisa-isa niya yung dokumento. Lahat may perma. Tapos aakusahan ka ng fake news. Sana makita niyo mga kapatid ang mali at tama. Makita niyo. Talagang lantaran yung panluloko sa bawat isa sa ating mga sambayan ng Pilipino. Talagang gusto nilang gahasain. Gusto nilang sipsipin o kunin ang ating kabambayan. Di ba? Para lang sa isang parte na ganito. Hindi natin alam kung bakit nangyayari yung mga ganun. Sa katunayan, di ba? Alam naman natin ang ating Senate President. Ba't niya hindi tayo nagtatanong bakit nangyari yun? Hindi nyo bilang abogado, hindi mo ba nakita yun? Ba't may mga blanco? Bakit ka peperma doon? Yung mga membro na yan, di ba? Mga membro. Nakakalungkot mga kapatid, di ba? Lagot-tigit sa mga ginagawa nila na pailalim. Kuwan po ito, palusot po ito. Yung mga ganito, mga kapatid, palusot. Puro palusot. Magawa lang yung gusto nila. Kaya sana magising po kayo. Hindi ako sa isang parte na para Kita naman natin. Kita natin kung anong klaseng dokumento ang nilabas nila. 'Di ba? BICAM document po 'yun. Pero ang sinasagot sa GAA, magkaiba po 'yun. Magkaiba po 'yun mga kapatid. Kahit tingnan mo sa website, talagang wala ng blanco 'yun. Magkaiba yung GAA at saka yung bicameral conference report. Doon binubuo yan sa sa Congress, sa pinagsamang joint committee. Doon binubuo yan, pinag-uusapan kung ganyan. Doon yan tinatalakay, pinagdidibati yan, di ba, sa BICAM. Pero nailusot nila yung mga ganitong bagay na hindi natin malaman kung bakit blanco at puro may perma na sila. May mga perma. Ibig sabihin, dokumentado na po yan. Pinermahan na po nila yan. Tapos sasabihin ni BBM, sinungaling. Sasabihin ni Bersamin, fake news. Sino ang fake news? Lumilitaw. Sino ang fake news? Kayo po ang maghusga. Kayo po ang dapat maghusga. Makita nyo na po, nawa.
Kasi lantaran panluloko po ito eh. Lantar. Ang totoo mga kapatid, hindi naman talaga dapat si BBM eh. Diba? Hindi naman siya dapat ang sumagot diyan. Dapat ang Congress at ang Senado yung gumawa ng bicameral conference report na yan. Sila dapat sumagot yung bakit may mga blanco. Bakit siya ang sumagot doon sa tanong ng ambush interview? Dapat ang sagot niya doon, huwag siya magbibigay ng na sinungaling conclusion of party noon. Napansin niyo mga kapatid, yung kahinaan, di ba? Dapat ang kwan doon, sige, tingnan natin kung talagang totoong may blanco yan. Kasi sa kanya, may mga laman na yon bago niya permahan. Kahit naman hindi tayo nagtapos sa abogado eh. Pag tiningnan mo naman yan, piperma ka ba? Diba? Kung may mga blanco, hindi naman. Kaya totoo yung sinabi niya ni BBM, na wala siyang pinipirma na may mga blanco. Tama po kayo BBM. Pero yung sinasabi mo sa GAA, ang tinatanong nila sa Bicameral Conference Committee Report, yun yung tinatanong nila. Kaya dapat hindi po kayo sumasagot dun. Defensive po kayo eh. Huwag po kayo magpahalata. Diba? Napaghahalata kayo eh. Hindi naman kayo dapat ang sasagot dun. Dapat yung Congress at saka Senado. Ba't kayo ang sumagot? Bagamat ambush interview po yan, natural, tatanungin ka. Pero dapat maging maingat sa mga sagot. Bakit? Kung lalabasan ka ng dokumento na talagang dokumentado, ay di wala ka na, laglag ka na. Diba? Hindi yung sagot ng sagot ng isang parte. Dapat yung bagay na natanong na yan, kung totoo ba yung ganon sa BICAM, yung sinasabi nila na may mga blanco, ay di dapat ang sagot niya doon. O sige, tingnan natin. Diba? Dapat tingnan natin. Hindi yung sinungaling ka, fake news ka. Hindi mo alam yung sinasagot mo, GAA. Yung tinatanong nila, BICAM. O, sino? Diba? Lumalabas talaga na talagang medyo, diba? Ang bawat sagot, hindi pinag-iisipan. Pag-isipan nyo pong mabuti. Kung anong nire-reach out nila doon. Huwag po kayo magpahalata. Masyadong defensive po kayo eh, sa mga party na kayo. Dapat nananahimik po kayo doon sa party na yun eh. O di ikaw ngayon ang kumakarga ng bigat. Kasi sinabihan mo na kagad na sinungaling yung mga nag-results doon. O di ikaw nasa balikat mo ngayon yung kwan. Hindi na sa Congress at sa Senado na dapat sila ang sumasagot doon. O sa'yo na nakaatang yung mga ganung bagay na samantalang dapat hindi sa'yo. Maging maingat po. Diba? Dahil sa pagiging ganun mo, yan. Di natin alam, diba? Kaya sana naman, sa mga susunod mga pagkakataon. At nakita natin, hayagang panluloko, hayagang liliit ng sambay ng Pilipino. Bakit? Isinagawa nila yan eh. Dahil sila ay magagaling, sila sunod-sunuran lang mga Pilipino, di ba? Ganito na lang ang mga Pilipino, di ba? Hindi naman natin alam itong mga to eh, kung hindi lang naman natin napanood. Pero base doon sa napanood natin, naliwanagan tayo, na dokumentado. Paano mo masasabing fake news? Dokumentado, permado. Maliwanag po yan. Kaya yung mga ganyang bagay na mga palusot, ay sana wag natin payagan to. Huwag tayong pumayag sa mga ganitong. Labanan natin yung sinasabi niyang fake news. Labanan natin. Makita natin kung sino ang totoong fake news. Sa other side ba o sa palasyo? O, di ba? Sumasagot kayo ng alanganin eh. Yung mga bagay na yun, dapat pinag-iisipan. Hindi tayo sa magaling o matalino ano paman. Pero, intindihin mabuti kung anong tanong. Kung ano ang nire-reach out doon. Hindi yung sagot ng sagot. Wala. Sa kasaysayan ng Pilipinas, hindi mangyayari ng pipirma na blanco. Totoo naman yung sinabi mo. Bakit sa GAA po yung sinasabi mo? Hindi po sa BICAM. Ang inire-reach out nila sa BICAM, BBM. Bersamin, sa BICAM, yun ang dapat yung sagutin. Dapat yun ang alamin nyo. Kung bakit, mayroon ba talagang ganun? Iyon ang dapat alamin nyo. Hindi yung magbibigay na kagad na kayo ng conclusion na ganito, na fake news, sinungaling, isamantalang permado ng Senado at Congress, yung Bicameral Conference Committee na yon. Yun ang sagutin nyo.
Thank you at God bless sa lahat. Sana makita natin mga kapatid at makita natin yung panluloko na to, panghayagan na to na pagbabalasuba sa ating batas o pagbabalasuba sa ating mga sambayan ng Pilipino upang hindi natin mararamdaman ito ngayon mga kapatid. Tandaan nyo ha, hindi natin mararamdaman ang ating henerasyon sa ating ating mga apo anak natin. Hindi pa natin mararamdaman ito sa mga susunod na mga pagkakataon. Mararamdaman na natin kung paano ang hirap. Bakit? Naubos na. Nawala na. Pinag-interesa na yung mga ating kayaman o ating kabambayan na wala nang mapupunta sa mga sambayan ng Pilipino. Salamat at God bless. Sana nakita natin ang tama at mali. Basta laging sinasabi ko mga kapatid, pag mali, mali. Pag tama, doon tayo magsama-sama. At God bless sa lahat at magandang gabi po sa inyo lahat at magandang umaga at magandang tanghali sa inyo lahat kung saan man po kayong dako ng mundo. Salamat. Ingat po tayong lahat. God bless po.